palataya na ang buhay, ang Panginoon o ang Ama ay buhay na buhay dito sa dambanang ito. Hanggang dito po at maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi. Ang Ama, pag yun nga po ang sinasabi natin, na pag ilagay natin sa sentro sa ating buhay ang Panginoon, kahit anong pagsubok, ito ba ay kagalingan o ito ba ay mga pinansyal o mga ibang mga pagsubok, ayun ay na pagtataknak na papatagumpayan natin. So, ang atin pong layunin mula sa araw na ito ay kung paano natin ilagay ang Panginoon sa ating buhay na siya lamang ang nakapokus. Kasi kung hindi natin i-focus ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Apo Kunshing, nagpapasalamat po tayo sapagkat kung wala siya, paano natin i-focus yung ating buhay sa Panginoon? Kasi pag wala po ang tao na ginagamit, kagaya po sa dati kong buhay, hindi ko po makikilala ang Panginoon. Nakilala ko siya bilang parang sa eskwelahan. Yun ay amin na Christian living. Yun, nakikilala ko siya. Subalit dito sa ating dambana, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunshing, mas malalim ang kaalaman. Nasasabihin pala natin sa edad kong ito, ngayon ko lang nalaman na ito pala ay ganito pala, ganito pala. So, habang nandito po tayo, malakas pa tayo, ito po ay napakahirap kong bigkasin. Sapagkat ako mismo, sa sarili ko, hindi ko nagagawa. Na pag sinabi ko, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay nakakapagsalita pa, ay kailangan pa natin bigkasin magpuri sa Panginoon. Magpasalamat ng tayo ay nabubuhay araw-araw, nagigising pa tayo araw-araw. At ano ba naman yung ating mga karamdaman? Bakit pa tayo nakakarating dito kung malubha na ba tayo? Diba? Hindi na tayo makakarating dito kung ganun ang kalubha. Pero kung sa ating pananampalataya at pananalig patitiwala sa Panginoon, balang araw, nakikita nyo, normal na naman tayo. Amen po ba yun? So, ang susunod po magbabahagi ay si kapatid na Mirna, para bigyan din po tayo ng isang pagbabahagi na tayo makakapulot ng mga kanyang mga experience na ganito pala ang buhay. Kaya kung kaya niya, kaya din. Amen po ba yun? Muli po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid, at sa ating minamahal na Apo, ganun din sa kanyang minamahal na kabiyak ng puso. Maligayang kaarawan po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, ang amin pong mga pagbating magkakapatid ay ipaaabot po sa inyo. Hindi ko po maunawaan kung magbabahagi ba ako ng mahaba o nasa ko na lamang na mag-alay ng awitin. Kumbaga po, ito'y panawagan ng Ama sa akin, kaya mahirap pong tutulan. Patuloy ko pong hinihingi ng kapatawaran sa Ama kung sa ibang gampanin ako'y nakabibitiw, subalit hindi po tuwirang pagbitiw kundi may ibang kaparaanan. Para pong gusto ko na lamang po mag-alay ng isang awitin at marami pa pong kaloob na magbahagi. Hinihiling po ng mga kapatid ang duet, pero bukas na lang po yung duet. Ito po kasing awiting ito, bagamat sa tuwi na nga po ako'y titindig, sabi ko nga po kila Mother, para akong walang kabiyak ng pusong manunugtog. Meron naman po kaming panugtog sa bahay, pero sadya pong walang panahon ang mag-ensayo. Ano po? Bilang tao'y wala pong panahon mag-ensayo, kaya po, bakit po kaya niloloob ng Amang yung mga awitin naming sadya kaukulan sa Panginoon ay paulit-ulit inaawit? Siguro po'y may kahulugan. Ano po? Ito po ay isa sa awiting inirevive po ng ating kapatid na Mami Beth. Pinamagatang The Best Thing That Ever Happened to Me. Ito po kasing awiting ito ay malaman kung inyo pong pakananamnamin. Sino po ba yung best thing na yon?
Opo, ang ina, ang kabiyak ng puso, ang mga kapatid. Subalit higit na the best thing, ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko, nang makilala ko ang Panginoon, nang maramdaman kong siya'y buhay na buhay, at sa bawat araw ng aking buhay, nararamdaman ko ang talagang the best siya sa walang hanggang pagpapahiram ng buhay. Higit sa lahat, salamat sa Diyos, sa kanyang gabay at patnubay, sa mga kapatid, pamilyang kailangang akayin sa dakong banal ay niluloob niya sa iba't ibang kaparaanan. Salamat po sa taong ginamit kung papaano ang mga kabataan ay naaakay sa dakong banal. Kaya po, ang awiting ito, buong pusong iniaalay ko sa ating Panginoon. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano po? I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My dawns are no few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, thank you. For whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there had been times when times were hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there had been times when my life's ups and downs, but always somehow I pass it through.
'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, 'cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, 'cause for every moment that I spent hurting, Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Dear Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Siguro po, pagkatapos ng another share, para po hindi manawa at medyo kung nakakagising nga po, para muling makagising, pag po natapos muli, either mami o whoever. Maraming salamat po kapatid na Mirna. Yan po ang atin awitin dito sa Dambana. Lahat po tayong nandirito, ano po ang the best thing that ever happened to us. Ano po, ay makilala natin si Apo Conchings at ang ating mahal na Divine Mercy. Okay? Yan po ang ating awitin ngayon. Kung baga sa'yo na kapatiran team song. Oh. That's the Pwede sa sino po? Buhay po ba ang Diyos? Masarap talaga.
Sa araw na ito, ang amin pong kapatid na Apa, kabiyak ng puso ng ating minamahal na Apo Conching. Apa po kasi ang tawag namin sa kanya. At sa amin pong mahal na kapatid na si Tia Elena. Happy birthday po sa inyong dalawa. At sa nagbahagi po kanina, sa napakagandang bahagi niya, ang kapatid po nating si Wawawi. At sa aming kapatid na bagamat siya po ay malayo ngayon, subalit alam po namin ang patnubay ng Ama ay nasa iyo, mahal naming kapatid. Happy birthday, Kuya Mon. Para po sa inyo ang awiting ito. While there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feed. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are you, I can release. Where there are captives, I can free. And anchor, I cannot peace. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread to see your broken world, compel me from myself, grant that your people I may be whole. While there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feed. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts
I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart to the Salamat po. Salamat po kapatid. Ang lahat ng inaawit po nila dito ay kung nanamnamin po natin sa ating mga puso ay mayroon yon laging pahiwatig na mensahe. Hindi naman po tayo kakanta ng kahit ano-ano lang dito, hindi po ba? Mamaya po, ano? At ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Promise. Yun po ang hindi ko rin maintindihan kung bakit naging Promise ang kanyang pangalan. Siguro po ngayon ang pagkakataon na kanyang ibabahagi kung bakit naging Promise din po ang kanyang pangalan. Kagaya. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi po, promise. Promise. Do I look promising? Hindi po. Sadyang dakila ang Panginoon. Kaibuti niya. Kanya lang po ako garin Kasi po, ang hirap pong tumayo kasi kagabi po vigil namin. Namali po ako ng sabi. Dapat po pala kasi naiwan po ako nung papakisabayan ko. Ngayon, nung mag-text po ako kay Mami Beth, sabi ko, Mami Beth, sasabay nga po ako. Ang sabi po, nasa Tangos na sila. Ako naman po ay nasa kanto pa ng BPI, ng New Frontier. Sa matuling sabi po, nagte-text ako kay Cap Simon, hindi naman po makasend yung aking message, gawa ng yung pong aking load ay para lang po sun to sun. So, hindi po siya nakapasok sa ibang network. So, sa matuling sabi po, hindi ako napasama. Alam niyo po, sa katotohanan, mahirap pong tumayo kapag ikaw ay mayroong, yung po ba, isang kalumbayan yung hindi ka nakatugon sa pag-aatas. Isang kalumbayan po yun at nagdudulot po ng kahinaan. Dahil kahinaan po in a sense na, ang totoo po, alas 9 yung vigil, di naman po ako mapatulog. Hindi po ako makatulog kasi naiisip ko po yung vigil. Biling-baligtad lang po ako. At hanggang sa, alam ko nga po, matatapos na yung vigil. Yun po ang nakalulumbay doon. Kanya po, sabi ko nga, gusto ko kahapon ko pa gustong tumayo upang magbahagi, sapagkat hindi naman po niloob. At ngayon po ay kaparaanan ng Ama upang ako'y makatayong muli sa harap na ito, upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Samahan niyo po ako magpuri at magpasalamat sa Panginoon. O Amang dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aming itinataas sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa bawat umagang puspos ng pagpapala mo. Liwanag ay laganap sa bawat anak mo sa apat na sulok ng mundo. Ito ay natatamo. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram, sa angking kalaskasan, sa kapayapaan ng kaisipan, at sa itong kalooban na sa amin na iyong alay, upang sa tuwin na ikaw ang madama, ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo, ang karunungan mo,
na ibinabahagi mo sa lahat ng anak mo. Ama, salamat po sa kapatirang ito na naging daan upang makilala kang totoo. Pagsusumakit at sumikap ng aming Kapo Kunching na kinalugdan mo, gayon din sa kapwa kaalagad na ginagamit mo upang maging gabay sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ama, ang lahat ng papuri itinataas ko sa iyo sa pangalan ng kamahal-mahalan mong anak na si Jesucristo bilang divine mercy ang aming pinaglilingkuran sa banal na dakong ito. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, sa pagmamahal, pagtubay ng aming Inang Birheng Maria at ng aming Apo Kunching na kinalugdan mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nung ko pa pong isang araw gustong ibahagi sa inyo ang isang pagninilay, habang ako'y nag-uurong, naalala, sumagi sa kaisipan ko ang mother of the house, kung paano siya ay nagsusumakit, na matugon sa kanyang gampanin. Gayon din naman ang aming inang pastol, na sa tuwi-tuwi na kapag siya'y tumitindig sa harap na ito, iba't ibang magandang aral ang napupulot natin sa pagbabahagi niya. At sa aking paglilinis ng bahay, nung ako'y mapayuko sa may gilid sa ibaba ng lababo, bigla akong naalala yung kahoy na dito po yung lababo, dito po yung may kahoy na ganon dahil cabinet siya. At aking nakita yung kahoy na medyo nasisira na dahil lagi siyang nababasa. At ito nga po ay ng aking makita, medyo matagal-tagal na siyang ganon at minsan isang araw, sabi ko sa kabiyak ng puso, "Tay, pakipalitan mo nga yan, yung nabubulok na yan." Sabi kong ganon, sayang naman, magdadamay pa yan. At bigla pong idinatal sa aking kaisipan, ganyan kayo aking mga anak, na sa dating buhay nyo, nung kayo'y sariwa pa, bata't walang isip, walang kamunasan sa buhay, ay okay-okay lang. Subalit ang lahat ng bagay ay may takda. May takda na, ano yung mga takda? Minsan dumaratal pong bigla na tayo nagkakaroon ng karamdaman. Minsan nagkakaroon tayo ng mabigat na pasanin sa buhay. Minsan mayroong mga bagay na hindi natin madala na pakiwari natin katapusan na ng lahat sa atin. At may pagkakataon din naman, bagamat ang pagdalisay ay maliit lamang, subalit nagdudulot ito ng ibayong lumbay. Amen po ba doon? Doon ko po naihambing ang aking sarili. Oo nga po, Ama, sabi ko, tama ka po. Salamat po sa mabuting kaisipan na ngayon sa akin ibinigay mo na ako'y marunong ng magnilay. Na kung noon nga po sa dating buhay ko, sa dating pag-uugali ko, hindi ko namamalayan. Ako pala ay may karumihan. Ako pala ay may mga pagkakamali. Ako pala ay nakakagawa ng kasalanan na nagiging malabis sa aking kapwa. Subalit purihin ka, Ama, nung makilala kita. Maraming nabago sa buhay kong ito. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sadyang kay buti ng Panginoon, sa maraming kaparaanan, gagawa siya ng dahilan upang tayo'y maakay sa mabuting daan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At magpuri po tayo at magalak kapag ito ay ating naramdaman. Ang kanyang pag-akay, madamang tuwiran. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon, minsan lang ako daraan
sa buhay ng tao. Amen po ba doon? Naramdaman nyo na po ba yon? Naramdaman nyo na po ba dumaan ng Panginoon? Amen. Dumaan na po siya sa atin kung kaya tayong lahat ay naririto sa damba ng banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam nyo po, kagalak-galak kapag ang Panginoon ang ating nararamdaman. Sapagkat, sabi ko, na-share ko na ito noon. One time, sabi ko noon, nagagalak ako kay kapatid na Marisa, nung bago-bago po siya. Pag po tumatayo siya dito, umaawit siya, iba-ibang version ng kanta yung nadidinig ko, iba-iba yung lyrics sa pagpupuri niya sa Panginoon. At noon po, nahiya akong bigla nung nasabi ko, parang praning. Nakakahiya po, patawad yun po yung term na nahagip na aking kaisipan. Sapagkat po, bakit po hindi parang praning ang dating? Tatayo ka po dito, magpupuri ka, iba-iba yung sinasabi mo, hindi naman po yung lyric, kung todo gaganyan ka pa po. Hindi po ba? Subalit yun po ang galak ng puso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Yes. Subalit iba naman po ang version ng aming inang pastol. Sapagkat iba po siya, mataas yung IQ niya. Mahirap pong kuminsan maabot. Pero po ang mga version niya malalalim. Kapag po ating pakikinggan, meron po tayong matututunan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Eto na po ako. Nung pong siya ay aking maramdaman, ako rin po pala nakaka-compose ng kanta. Di po ba? Yung English natatagalog ko pa. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yes, sapagkat nga po, kapag po ang Diyos ang mamananahan sa ating puso't kaisipan, pawang mabuti ating mararamdaman. Amen po ba doon? Bakit nga po hindi? Sabi ko noon, mga ibon sa parang ay hindi ko namalayan, na malayang kumakampay sa kalangitan. Di po ba? Naisip ko yun. Dati hindi ko po yun naiisip. Kampana sa langit, nang ito ay kumalembang, ang isip ko'y abala sa ibang bagay. Amen po ba doon? Kayo po ba ganun din? So do I. Di po ba? Subalit ng minsan, ang Diyos ay tumawag, sabi sa'kin, anak ko, ikaw ay hanap ko tuwina. Amen po ba doon? Hinanap din po ba kayo? Kagaya ni Mami Beth, tinawag siyang Elizabeth. Puso ko'y nagalak nang sa aking kanyang tinuran, at ang tanging nadama niya, kanyang paglinga. Palakpakan po natin ang buhay. There were bells on the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. And there were music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and June. There was love all around, but I never heard them singing. No, I never heard them at all, till there was you. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Di po ba? Kapag naroroon ang Panginoon, ang lahat ng bagay ay makulay. Kapag nasa ating puso ang Panginoon, kapag siya ang nag-aharing totoo sa ating buong puso at kaisipan, ang lahat ng mabuti ating mararamdaman. Ano man ang sakit ng ating kalooban, gaano man ito kabigat, ang lahat ay magaang.
At gaano man po kagulo ang ating kaisipan, kapag itinuwid niyang tuwiran, ang lahat ay magiging mainam. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun lamang po sa umagang ito at magandang umaga. Salamat po. Salamat po kapatid. Yun po naman lahat ng mga inaawit dito ay may kahulugan, di po ba? Kanina, ano po ang inawit nila ay ating magiging team song sa kapatiran, yung the best thing that ever happened to me. Tapos ito naman po sa ating kapatid na promise, ay lahat ng ating problema, kung wala na tayong mapapagpalingan, there is Jesus Christ, yung divine mercy. Mayroon, di ba tayong maligaya? Nandyan siya, nagpapaligaya. Hindi nahihirapan tayo, nandyan siya, nagbibigay ng gaan sa ating paghihirap. At lahat-lahat ng lagi siyang, God is always there beside you. Just look and you will find. Kaya ang susunod po natin magbabahagi ay si kapatid na Marlene. Marlene. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po inaasahan na tatayo po ako ngayon dito sa harapan nyo. Siguro po sa kaloob ng Ama, pinatayo po muli ako dito. Aawitan ko po uli kayo. Siyempre po lalo na po yung ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon. Para po sa inyong lahat. Tanging pag-ibig. Tanging alay. Para po sa inyong lahat. Sa ninang ko po, sa amain ko po, kay Ninang Juan. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, gigintong niloob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging